Hello, what's up mga fellow riders dyan? Muli nagbabalik si Chi Raiders Gas Motovlog. At ngayon may topic tayo tungkol sa doble plaka na pinatupad ng batas na hindi naman dapat pero bakit ganun, puro motor ang pinupuntiryan ng iba. Kagaya ni Senador Gordon na pinatupad niya yung doble plaka para daw maibsan daw ang mga kriminal sa ating lipunan. Dahil nauuso na yung riding in tandem at iba pang mga ginagawa ng mga masasamang tao para makakuha lang ng nakaw na mga motor o kaya iba pang mga sasakyan. Kaya ngayon, dahil sa doble plaka na yan, madaming mga riders ang tumutol at hindi sang-ayon dahil yung ibang mga riders na dati bumili ng mga motorsiklo hanggang ngayon wala pa rin mga plaka. Kaya ito, yung topic natin na to, hindi lang dapat para sa sarili, para rin sa lahat ng mga riders na di sumasang-ayon sa ganong sistema na pinatupad ng ating kongreso or yung batasman. Kaya kung napapansin nyo, marami ng mga riders ang galit na galit talaga dahil ayun nga, sinasabi nila rider kami, hindi kriminal. Kaya nagkaroon ng protesta noong December 16 sa EDSA White Plains at doon nagkaroon ng ibang mga diskusyon tungkol sa ganong batas na pinatupad nila. Katulad nung sa akin, 2016 na bili pero hanggang ngayon wala pa rin yung plaka. Kaya ako rin naiinis dahil ikaw mismo gagastos ng pangbili ng plaka mo, pang MV file plate. Dapat ang nag-aasikaso nun talaga LTO, kaso hindi. Dahil hindi naman lahat ng riders ay kriminal. Kahit sabihin mong doble plaka yan sa nakadikit sa motor namin, may magtatangka pa rin magnakaw niyan, syempre. At hindi lang ganun ang sistema na gusto dapat ng mga riders. Kahit doble plaka pa rin, syempre madali lang matanggal ang plaka sa motor eh. Kaya ganun yung sistema ng sa atin. Kahit ibahin mo yung sistema sa motor, ganun pa rin mangyayari. Kahit ikaw lang mag-isa nagda-drive sa madilim na paligid, kahit doble plaka pa, hindi pa rin mabibisto agad yan dahil iba na ngayon ng kriminal, di ba? Mautak na, tsaka alam na nila yung sistema. Kaya yung patubad ng batas na yun, katulad ni Senador Gordon, hindi makatarungan yun sa ating mga riders. At yun pala ang inaano rin ng mga ibang riders at galit na galit kami dahil dyan. Dahil 2014, 2015, 2016, 2017 wala pa rin nagagawang plaka at naibibigay sa amin. Panahon pa ni yun, Administrasyon Aquino, kaya wala pa rin talaga na ibibigay. Tapos minsan sa pag nag-apply ka ng sa LTO, ganun pa rin sistema nila, parang mabagal pa rin, di katulad nung ibang bansa, mas maano sa kanila. Tapos lalo na sa mga LED lights kagaya ng mga blue water, kung sa HPG kasi marami silang hinuhuling ng auxiliary light dahil maliwanag masyado at nakakasilaw. Pero dapat intindihin nyo rin yung ibang riders na pumupunta ng ibang lugar na madidilim, kaya sila gumagamit nun. Kasi may ibang lugar na wala ganong ilaw eh. Kaya doon nila inaano yung sarili nila, kaya sila nagpapalagay nun. Kung wala ka ganong malakas na ilaw, paano pa kaya kung may malalim na lubak? Di aksidente ang mangyayari doon. Ako nga ilang beses na ako na-aksidente dahil may mga times na madilim yung lugar tapos di pa masyadong maliwanag, tapos sira pa yung daan. Yun nga, dahil sa DPWH na yan, sila dapat ang nananagot sa ganung mga sistema na yan. Katulad ng mga lubak-lubak na daan sa MacArthur Highway, marami nang nadadali dyan dahil sa ginagawang construction ng kalsada, pero di pa rin natatapos hanggang ngayon.
Tsaka sa checkpoint naman, okay naman ang checkpoint ng mga pulis, pero wala namang masama kung mag-checkpoint, pero syempre dapat pati sasakyan, 'di ba? Yun lang dapat nating anuhin sa kanila. Di lang puro motor lagi ang punteriya nila. Kung tsaka sa mga riders dyan na tumatakas sa checkpoint, ibig sabihin nun, kahit wala kang lisensya man o yung ORCR, huwag nyong gagawin nyo na aalis kayo. Dahil masama nga sa tingin ng pulis yun, dahil isipin criminal ka talaga, tsaka nakaw yung ano mo. Pero syempre, maglalagay naman sila ng meron naman silang mga panikit kung meron ka man na violation, pwedeng gawin mo yun sa kanila. Kung marunong ko lang sumunod rin talaga sa patakaran nila, hindi ka maaberya, katulad ng pagkuha ng mga lisensya o RCR. Basta kompleto yung dokumento mo, tsaka updated yung mga lisensya mo o RCR, yun ang dapat na tutukan nyo rin para iwas abala rin pag nag-checkpoint. Okay din ang checkpoint kung merong man mga pulis sa labas ng kanto o kaya sa ibang lugar, kasi dun mo malalaman na kung nakaw ba yung motor mo o sa'yo talaga yung motor mo. Kaya ayun, sa mga riders yan, huwag kayong tatakas sa checkpoint at dapat ipakita nyo na sa inyo talaga yung motor. At kung di man lang nakapangalan sa inyo yung motor, syempre may authorization dapat na hiniram mo yung motor mo sa kaibigan mo o kaya sa kapatid mo o kaya sa iba pang mga hihiramin mo. Wag lang masyadong, at eto pa nga, wag iinom ng alak pag gabi, lalo na kung nakamotor. Nung last na nagpunta kami ng Bicol, meron kami nadaan ng mga dalawang motor, nagkabanggaan siguro. Di ko sure kung lasing ba or lang. Dahil sa ganong sitwasyon, aksidente talaga mangyayari, tsaka di safe yun. At hindi rin dapat gawin ng tao na maglulong ng alak pag may dalang motor. Much better na makistay ka na sa kaibigan mo kung lasing na lasing ka na, o kaya ganun ang gawin mo. Kaya yun yung tips na binibigay ko sa inyo. Tsaka kung di mo masyado kabisado yung lugar, ang suggestion ko lang, huwag ka masyado maghataw o magmabilis. Kung lalo na kung may mga release ng trend kang madadaanan, di mo pala alam, kasi semplang ka dun. Kaya ang sinasabi ko lang, safety first lang para sa inyo kung dadaan kayo sa ganung sitwasyon, para iwas abala, aksidente, para di magalala yung inyong pamilya dahil doon. Ako naman, syempre ilang beses na ako na-aksidente, at ayun, sa awa ng Diyos, di na ganong malala yung nangyayari sa akin. Sadyang mishaps lang talaga, tsaka di natin na-expect. Kaya yun guys, lalo na yung nga pala yung sa topic ng yung sa consideration ng headlight o kaya auxiliary light, meron ditong pirma ng HPG, lalo na sa nagamit nila, may memorandum sila. Unang-una, ito yung sa para magkaroon ka ng ilaw na maganda, na malakas. Ang sad nito ay maximum of 2 lights placed no closer than 4 inches apart. Bale kung makadikit man sila, dapat hindi daw sila makatabi sa loob ng 4 inches. Tapos yung maximum bulbs ng per light dapat 6 lang din. Tsaka dapat separate ang mga switch nila at tsaka wire, para kung sakaling maliwanag yung dadaanan mo, pwede mo siyang patayin. Pero kung madilim talaga yung dadaanan mo, doon mo lang siya bubuksan. Tapos ang ilaw niya dapat ay kulay white or yung selective yellow in color lang daw. Tapos ang paglagay ng bracket,
ng auxiliary light, hindi tataas sa handlebar. Dapat nasa sakto lang siya, tapos i-timing mo yung adjustment kung hindi siya nakakasilaw pag may mga dumadaan sa inyong mga sasakyan. Kasi pag nagkasalubong kayo tapos malakas ilaw, syempre parang consideration na rin na para magkakabanggaan kayo kung nasilaw kayong dalawa Yun ang dapat na gawin nyo guys. Yung tamang lang sa Tapos meron pa tayo. Tapos wag ilagay sa ma-vibrate na parte ng motor yung ilaw. Dahil syempre may tendency rin matanggal yun, tapos biglang mag-a-adjust ng yun, syempre nagbabibrate nagbabibrate, ibaba masyado yung niya. Tapos dapat dun lang sa tama na sa hindi magalaw na parte ng motor ilagay yung ilaw. At tapos yun nga, sabi nga sa mga mailaw na lugar, dun nyo lang siya papatayin. Tapos kung sobrang dilim talaga o kaya sa bundok, pwede nyo gamitin yan kung napupunta kayo Marilake, sa mga parte pa ng Laguna, sa Rizal, basta may mga madilim na parte dun. Kagaya ng Bicol kami, sobrang dilim, wala akong ganong auxiliary light, headlight lang yung tanging pag-asa ko. Kaya ayun, meron naman ako kasabayan sa likod ko na malakas ang ilaw dahil nga meron siyang auxiliary light, at dun ginagamit yun kung merong parte ng lugar na sobrang dilim. Kaya yun ang masasuggest ko. Kaya sa mga riders dyan na balak magpakabit ng mga blue water, yung sa tama lang gagamitin para di tayo masisita ng HPG. Pero ang HPG at LTO, iba-iba yung nila opinion nila dahil dun may ibang yung guidelines nga na pinirma ng HPG, hindi halos lahat alam ng ibang enforcer ng HPG. Kaya meron pa rin nakukumpis ka mga LED light, at yun nga kinukumpis ka nga nila. Tapos may mga ibang riders na tinatanong at pinapakita yung sulat tsaka pirmado ng HPG tungkol sa LED light, hindi pa rin nila alam na ganun yung tamang batas na pinatupad nila. Kaya nakukumpis ka pa rin yung ibang mga auxiliary light ng mga riders na gumagamit nun. Kagaya nung nakakita ko sa HPG dun sa Cavite, marami pa rin silang nakukumpis ka dahil dun. Tsaka nakapatay naman kung sakali, dapat para walang huli. Tsaka yun nga, open pipe sa ibang lugar na siya hindi na pwede siyang magamit. Kaya ako nung nahuli ako ng open pipe sa Silang Cavite sa last year pa yun naka R5 exhaust ako na na tambucho, at yun natikitan ako ng PNP checkpoint, at yun nakumpiska yung lisensya ko. Tsaka nung nakaraang araw ko lang kinuha rin yun dahil nangihinayang ako bakit ganun yung sistema nila. Kahit sa lugar ka na, kahit matahimik yung tambucho mo, di ka talaga palalagpasin. Di naman gano'ng kalakasan yung R5 exhaust na pipe ko pero nag back to stock ako para kahit saang lugar ako magpunta, wala nang sisita sa akin. Tsaka okay yung balik stock pipe na lang para walang aberya kung malayo-layo man yung pupunta mong lugar. Kaya sa mga riders dyan na naka-open pipe, back to stock na lang kayo. Kung naka big bike kayo, mas okay yung open pipe sa big bike talaga Tsaka meron naman nabibiling exhaust na maganda yung itsura, kagaya ng R6 exhaust, matahimik, silent power pipe. Hindi siya ganong sobrang malakas. Kasi ang alam ko, ang decibel lang na kailangan ng 96 pataas na, at di dapat lalagpas ng 100. Ang exhaust R6 na bago ngayon 76 to 90 lang yung decibel, kaya medyo okay pa yung pipe na yun para di ka mahuli or makumpis ka.
Kaya sa mga riders dyan, ayun yung mga tips ko, lalo na yung sa checkpoint. Kung wala ka namang ginagawang masama, kung kumpleto ka ng mga dokumento katulad ng ORCR, lisensya, updated, huwag kang natatakot sa tsaka sa mga dyan, yun nga sa double plaka, wala pa nga isang plaka namin, di pa gagawin pang doble yung plaka, kaya ilang taon na naman kami maghihintay, di ba guys? Tayo guys, na mga riders, mga fellow riders ko dyan, ilang taon pa para maghintay dahil dyan sa double plaka na yan. At sa isang plaka pa nga lang, umaabot na ng 2 taon, 3 taon, 4 na taon, kaya di dapat mapatupad yung ganong batas eh. Kaya dapat guys, kung dapat ma-cancel dapat nila yun, i-cancel nila yung ganong batas na walang kakwenta-kwenta, hindi naman nakakatulong. Kahit doble plaka pa yan, may mga criminal pa din nagagawa ng kalokohan gamit ng motor. Kaya tandaan nyo yan, mga senator na pumirma at lumagna dahil sa ganyang batas. Kaya guys, papasalamat ako sa inyo, at ayun, maging updated lang sa aking motovlog, at ito ang topic natin ngayong araw. Kaya guys, thank you, at mag-subscribe dito sa aking YouTube channel, at kung sa mga magpapa-shoutout dyan, comment below lang sa aking YouTube channel dito sa i-upload ko guys. Kaya ayun, thank you guys and bye bye.